kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Isang binabagyong Huwebes. Utang na loob, Emong. At saka itong si pangalan nito kasama ni Emong. Huwag na muna. Spare us. 24 tayo ng Hulyo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM dumating na sa bansa mula sa matagumpay na US trip. PNP Chief Nick Torre kumasa sa hamon na suntukan ni Mayor Baste Duterte. Department of Transportation inilunsad ang libreng sakay program sa Cebu. Fishing vessel lumubog sa Batangas, 11 tripulante naman ang nailigtas. Klase at trabaho ng gobyerno sa Metro Manila, 35 malugar pa sa Luzon, suspendido pa rin. Habagat na pinalakas nga ng dalawang bagyo sa loob ng PAR. 5 lugar sa Pangasinan nasa ilalim na ng signal number 2 dahil sa mga pananalasa ng mga pagbaha. Dulot ng bagyong Emong na inaasahang maglalandfall sa Ilocos Region. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, dalawang bagyo ang nasa loob ng Pilipinas ngayon na magpapalakas sa southwest monsoon o habagat. Parehong lumakas ang Tropical Depression Dante at ang bagyong Emong na ngayon ay kapwa na sa Tropical Storm category. Kuning namataan si Emong sa layong 235 km kanlura ng Sinait, Ilocos Sur habang gumikilos sa southwestward sa bilis na 15 km bawat oras. Paglayan na klas na hangin umabot ng 85 km bawat oras malapit sa gitna. Ang gustiness nito o pagbugso ay umaabot ng 105 km per hour. Ayon sa pag-asa, inaasahang maglalandfall ang Tropical Storm Emong sa Ilocos Region bago ito kumilos papalapit sa Babuyan Island. Sinabi ng pag-asa na lalakas pa si Emong, aakyat ito sa Severe Tropical Storm category ngayong umaga. Malaki rin ang posibilidad na umabot ito sa Typhoon category bago ito maglandfall. 5 lugar na sa Pangasinan ang nasa ilalim ng signal number 2 kabilang ang Bulinaw, Anda, Bani, Agno at Burgos. Nasa ilalim naman ang signal number 1 ang mga sumusunod na lalawigan dahil sa bagyong Emong. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Central, remaining northwestern portion ng Pangasinan. Ito yung mga bayan ng Dasol, Sitio Balaminos, Mabini, Labrador, Sual, Binmalay, Dagupan City, Lingayen, Bugalyon, Infanta, Sison, Mangaldan, San Fabian, kaya din ang San Jacinto, Pusurubio, Basista, Villasis, Malasiki, Tayug, Orbestundo, Bautista, Mapandan, Binalonan, Aguilar, Alcala, San Manuel, Asingan. Kaya din ang Santo Tomas, Santa Maria, Sitio Bordaneta, Lawak, Mga Tarem, San Carlos City, Manawag, Bayambang, Calasiao, San Nicolas at Santa Barbara. Samantala sa signal number 1 naman ay nakataas sa northern portion ng Zambales. Kasama dito ang Santa Cruz, Candelaria, Apayao, Abra,
Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, northern at western portion ng Isabela. Ito yung mga bayan ng Santo Tomas, Delpin, Albano, Quezon, Malig, Quirino, Rojas, San Manuel, Aurora, San Mateo, Ramon, Cordon, Burgos, Cabatuan, gayon din ang bayan ng Cabagan, San Pablo, Santa Maria, Tumawini, Gamo, Luna at Makunakon. Western portion naman ng Nueva Ecija, ito yung mga bayan ng Santa Fe, Bambang, Cayapa, Ambagyo, Bayumbong, Sulano, Villaverde, Bagabag, Diadi at Aritao. Lahat yan ay nasa ilalim ng Signal number 1. Magandang umaga, Pilipinas! Huli namang namataan ng pag-asa ang Tropical Storm Dante sa layong 810 kilometro na ng silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At ang pagbugso ay maabot ng 70 kilometro bawat oras. Kumikilos ito ng northwestward sa bilis na 15 km bawat oras. Inaasang magpapatuloy sa katulad na direksyon sa Philippine Sea sa susunod na 24 oras bago lumiko ng west-northwestward patungong Ryukyu Island at didiretso na ito sa East China Sea. Ayon sa pag-asa, inaasahang lalabas na ng PAR ang bagyong Dante mamayang hapon. So ang mananalasa ay ang bagyong Emong. Kanselado pa rin ang pasok sa eskwela at mga tanggapan ng gobyerno ngayong araw, July 24 sa Metro Manila at 35 mga lugar dahil sa nagpapatuloy na masamang panahon. Dala pa rin ang bagyong Dante at bagyong Emong. Alinsunod sa Memorandum Circular Number 91 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kabilang sa mga suspendido ang pasok ay ang mga sumusunod: Zambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Cagayan, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, yan din po sa Sursugon, Masbate, Antique at Iloilo. Samantala, mananatili namang operational ang mga ahensya ng pamahalaang nakatoka para sa basic health and disaster response services dahil pa rin sa pananalasa ng mga kalamidad. Nako! Ang presyo pala ngayon ng DG Plus sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, kasi meron kayong exposure dyan na 1.2 billion pesos ha. Ang presyo ngayon ng DG Plus sa current stock market ay 24 pesos and 25 centavos per share. Umabot na sa 12 katao ang naitala ng Philippine National Police na nasawi, habang siyam naman ang naiulat na nawawala dulot ng bagyong Krising na pinalakas ng habagat. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Randall Tuanio, karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagkalunod. 5 sa mga ito ay mula sa Calabar Zone, 3 sa Negros Island Region, 1 sa Mimaropa at Metro Manila. May 2 namang nabagsakan ng puno sa Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 5 naman ang nawawala dahil sa flash flood sa Metro Manila, 3 sa Western Visayas at 1 sa Calabar Zone. Kaya ang pakiusap ni Secretary John B. Cremulya, wag daw kayo mag-iinuman, lalong-lalo na yung pong mga nakatira sa gilid po ng mga ilog. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Pampanga dahil isang linggo na itong lubog sa tubig baha. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Pampanga Governor Lilia Pineda, ang naturang deklarasyon ay magagamit ng mga LGU para sa kanilang calamity funds. Oo, at saka pag hindi ka nakadeclare ng state of calamity, Opo. kaya ngayon nag-declare kami ng state of calamity kasi sanli mo na kaming baha. Opo. Yung mga mayor, dahil tapos na yung bagyo, nag-declare na ako ngayon kasi isang linggo ng baha, hindi pa sila makagamit ng calamity fund nila. Irit naman ni Pineda sa pamahalaan, bigyan ng subsidiya ang mga lokal na pamahalaan maliban sa calamity fund na 5% lamang ng annual budget dahil hindi niya ito sapat para sa pangangailangan ng mga residente. Nag-apil ako sa national disaster, no? Kasi ang calamity fund lang ng mga mayors, 5% sa annual budget. Ngayon yung annual budget nila, minsan may third class, fourth class,
Ang calamity fund nila, minsan 5 million, pinakamalaki na yung 10 million, noon pa yun na mga presyo. Ngayon, ang bigas, mahal na. Ang mga dilata ngayon, mahal na rin. Ang mga bilihin, mahal na. So siguro, 2 bagyo lang ang makakarahan ngayon. Ubos na. Kaya sana nag-a-appeal ako sa national government. Sana may subsidy after the 5%. Nagsagawa naman ng magsabay na relief operations ang Tingog Party List sa pakikipagtulungan ng tanggapan ni late Representative Martin Romualdez sa mga binahang lugar sa Metro Manila at Rizal. Umabot ng 16,819 hot meals ang naipamahagi ng Tingog sa mga binahang residente sa pakikipagtulungan ng mga lokal na opisyal at mga volunteers. Kabilang sa mga lugar na pinuntahan ng Tingog ang mga binahang lugar ng Quezon City, Marikina, Maynila sa National Capital Region, gayon din ang mga bayan ng Taytay at Rodriguez sa Rizal sa tulong ng mga kinatawang ng distrito at mga local volunteers. Ayon kay Tingog Representative Andrew Romualdez, ito'y bahagi ng kanilang commitment na agarang makapagpadala ng tulong sa mga apektadong komunidad ng mga ng mga nangyayaring kalamidad. Binigyan din naman ni Tingog Representative Jude Isidre ang kahalagahan ng presensya ng pamahalaan sa panahon ng sakuna. Muling binuhay ng Tingog at ng tanggapan ni Congressman Romualdez ang kanilang Relief Coordination Desk upang agad na matulungan ang mga distritong nasa lanta ng kalamidad, katuwang mga lokal na pamahalaan at pambansang ahensya. Nangako rin ng Tingog na muling bibisitahin pa ang mga evacuation centers upang maghatid ng tulong sa mga nasalanta. Umabot na sa higit 600 tons o 600 tonelada ng mga basurang nakolekta naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chief Information Officer Sharon Gentalian, 526.8 tons ng basura. Katulad ng mga gulong ng sasakyan, sopa, meron pang rep, nakuha mula sa 71 pumping stations mula July 18 hanggang July 22. 26 truckloads naman. Katumbas ito ng 80 tons ng basura na kolekta sa mga lugar sa Metro Manila na nalubog sa baha mula July 21 hanggang 22. Iginiit ni MMD Chairman Don Artes, may natukoy na silang 49 na lugar na natiyak nilang garbage blocking sa mga drainage o daluyan ng tubig na siyang dahilan ng mga pagbaha. Paliwanag ni Artes, bagamat regular ang pangongolekta ng basura at paglilinis sa mga lugar, may mga walaan niyang disiplina na nagtatapon ng kanilang dumi, hindi lamang sa daan kundi maging sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Ayos na yan, MMDA, maghanap talaga kayo ng pwedeng masisisi, ha? Alam naman ninyong babagyo eh. Di sana hinakot na muna yung mga nakahambalang na mga basura, pagkatapos ngayon magtuturo kayo ng magtuturo. Iminumungkahi ngayon ng Department of Public Works and Highways ang agaran dredging sa mga pangunahing ilog at rehabilitasyon ng drainage system sa Metro Manila upang maiwasan ang malawakang pagbaha. Ayon kay Public Works Secretary Manuel Bunuan, halos 70% ng mga ilog at drainage system sa rehiyon barado na ng putik at basura dahilan upang hindi na ito makayanan ng malalakas na mga pagulan. Binanggit pa ni Bunuan na kahit gaano pa kaepektibo ang mga pumping station, hindi nito mapipigilan ang pagbaha kung barado naman ang mga drainage o yung mga maliliit na mga estero. Sinabi pa ng kalihim, masyado na makipot at mababaw ang mga ilog sa Metro Manila dahil sa matagal na itong hindi nahuhukay kaya't kailangan na mapalawak ang kakayahan itong magdala at maglabas ng tubig. Kabilang sa mga pangunahing ilog sa Metro Manila ay ang Pasig River, ang Tuliahan River. Diyos may naman ginoo to. Nakatira pa ho ako sa Valenzuela nung panahon na Kaupong-Kopong. Ganyan na yung problema. Hanggang ngayon ba? Hindi pa rin nadidisilt itong Tuliahan River. San Juan, Sucat, Zapote, Taguig River, Patores River, Parañaque, Nabotas River, May Kawayan River, Marilao, Marikina, Las Piñas River, at Laguna River. Lahat daw yan ay kinakailangan ng mahukay dahil mababaw na. Maganda umaga, Pilipinas! Humingi ng paumanhin si Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya sa pabiro nitong estilo na ang pag-anunsyo ng class at work suspension. Ayon kay Rimulya, palabiro talaga siyang tao at nais lamang niyang gawing mas magaan ang pag-anunsyo para hindi puro negatibong balita ang nasasagap ng publiko.
Pakiusap naman ni Remulla, sana'y intindihin na lamang na wala siyang anumang masamang intensyon sa kanya naging pamamaraan. Inula ng batikos ng DILG dahil sa tilo pambiro at unprofessional ang caption sa announcement of suspension nang ito'y i-post sa kanyang Facebook page. Buwelta ng ilang showbiz personalities gaya ni na Jessie Mendiola at Jake Ejercito, hindi ito dapat ginagawang biro at nakakatawa, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Magandang umaga, Pilipinas! Dinipensahan din ng Pangulong Bongbong Marcos ang paraan ng pag-aanunsyo ng Interior Secretary John Vic Remulla sa pagsuspende ng klase at pasok sa trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, hindi niya huhusgahan ang estilo ni Remulla dahil ang mahalaga niya ay naiparating ito sa tamang naiparating nito ang tamang mensahe sa publiko. Ginit na ng Pangulong BBM, ipinapaupaya na niya kay Remulla ang pag-aabiso hinggil sa suspensions dahil mas mainam na manggaling lamang ito sa iisang ahensya, lalo't laganap ang fake news sa social media. As long as he gets the message across, that's what it's for. That's what all of these postings are for, and get some information across. And as long as he achieves that, then he manages to do what he sets out to do. I am not I'm not exactly a judge of how do you say, literary style. Magandang umaga, Pilipinas! Lubog ka sa tubig ba? Literary style. Una nang binatiko si Remulla dahil sa uno'y pagiging insensitive nito sa paghatid ng seryosong impormasyon na may kaugnayan sa kalamidad. Suspendido pa rin ang number coding scheme dahil sa nagpapatuloy na masamang panahon dulot naman ng Bagyong Dante at Emong na pinalakas ng habagat. Sa anunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Makati City, patuloy na pinapaalalahanan ng mga motorista na mag-iingat sa pagmamaneho. Tiyaking updated sa ulat ng panahon at mga flood alerts. Sinabi din ng Makati City Government na maaaring tumawag sa numerong 168 sakaling magkaroon ng emergency. Pumalo na sa mahigit 3,000 na masilid-aralan naman ang napinsala na matinding buhos ng ulan dulot pa rin ng habagat. Ayon sa Department of Education, nasa 1,794 classrooms na ang merong minor damage. 540 naman ang may major damage, 531 ang totally damage, 208 naman ang damage hygiene facilities. Samantala, kasalukuyan namang nagsisilbing evacuation center ay nasa 131 ang mga paaralan sa buong bansa. Bunsod nito, nananatiling suspendido ang face-to-face classes ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ng DepEd patuloy ang kanilang koordinasyon sa national at regional DRRMC at maglalabas na rin ang ahensya ng mga response fund para sa agarang cleaning at clearing operations sa mga apektadong eskwelahan. Magandang umaga, Pilipinas! Malapit ang matapos ang power restoration ng Manila Electric Company sa mga lugar na nawala ng supply ng kuryente dahil sa masamang panahon. Ayon sa Meralco, karamihan sa mga apektadong consumers ay mula sa mga binahang lugar ng Cavite, Metro Manila at Bulacan. Nagpasalamat naman si Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Jos Saldarriaga sa pag-intende ng publiko at tiniyak na patuloy ang kanilang pagmamonitor sa sitwasyon ng panahon at tutugon sa mga electricity-related incidents. 24 na makalipas ang alas 4 ng umaga. 11 tripulante naman ng bangkang pangisda ang nakaligtas matapos lumubog ang kanilang sinasakyan dahil sa tama ng malalaking alon sa Lian, Batangas. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang naturang trahedya dakong alas 3 sa madaling araw sa karagatang sakop ng Sitio Talim, Barangay Layuhan. Nagmula sa nabotas sa Fishport Pier 1 ang fishing vessel na Unity World at patungo sana ng Cuyo, Palawan para humango ng isda. Pero bandang alas 2 ng madaling araw, sinalubong na sila ng malalaking alon malapit sa Fortune Island dahilan upang ideklara ng kapitan ang abandoned ship. Meron namang mga floating device sa mga mangingisda kaya't sila ay nakaligtas.
Sa kasalukuyan, binabantayan ng Marine Environment Protection Enforcement Response Team ang nasugbo at ang Coast Guard substation ng liyan ng lugar dahil sa banta naman ng oil spill dahil kargado ng 40,000 liters ng diesel ang lumubog na bangka. Nagkaloob naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng karagdagang 5 patient transport vehicle sa 5 unit ng militar at isang lokal na pamahalaan. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin pa ang serbisyong medikal sa mga liblib at mga high-risk areas. Sa kabuuan, nakapamahagi ng PAGCOR ng 40 PTBs sa iba't ibang mga LGU, mga pampublikong ospital at mga frontline agency sa buong bansa. Kabilang sa mga bagong benepisyaryo ng donasyon ng Bayan ng Liliw, Laguna, ang 4th Infantry Division ng Philippine Army, ang Light Reaction Regiment na nakabase sa Port Magsaysay Army Station Hospital sa Nueva Ecija at ang headquarters ng Force Reconnaissance Group ng Philippine Marines na nakabase naman sa Ternate, Cavite. Pinangunahan ni PAGCOR Chair at CEO Altenco ang turnover ng naturang mga sasakyan. Sinabi nito na ang donasyon ay bahagi pa rin ng ongoing commitment ng pamahalaan at ng PAGCOR para i-boost o palakasin ang government emergency response efforts lalong-lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng katulad na tulong. Inaasahang makatutulong ang mga donasyong sasakyan para mapabilis ang medical evacuation at transportasyon sa gitna ng operasyon ng militar, mga nangyayaring sakuna at mga emergency partikular na sa mga liblib at mga conflict-prone areas. Isa sa oldest infantry battalion ng Philippine Army, ang 10th Infantry Ready On Battalion ang nakahanda na sa susunod na laban matapos ang milalim sa combat leadership training. Yan po naman ang balita sa atin ni Jun Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumasalam, Kuyang Angel. Handang-handa na sa anumang susunod na labanan ang tropa ng 10th Infantry Steady On Battalion sa ilalim ng pamumuno ng 1st Infantry Tabak Division Philippine Army matapos na sumabak sa 12-day Battalion Evaluation and Certification Program o BECP na ginanap sa Combat Readiness Training Area sa Barangay Duminorog, Talakag, Bukidnon. Ang pagsasanay ay pinamunuan ng Training Command Philippine Army o TRACOM at dito muling nasubok ang patuloy na kakayahan ng mga nasa bagong henerasyon na bumubuo nitong 10th Infantry Steady On Battalion para sa tactical proficiency, teamwork and combat leadership, mapa-internal man o external security operations na nakaangkla sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Sa pahayag ni 1st Tabak Infantry Division Commander Major General Yegor Ray Baroquillo Jr., nararapat lamang umanong laging handa ang AFP, hindi lamang sa local conflicts, kundi maging sa external threats. Binigyan rin ni Baroquillo ng parangal sa kanilang outstanding performance ang 10th Infantry Battalion. Nabatid na ang 10th Steady On Infantry Battalion ay isa pala sa mga oldest infantry battalion sa Philippine Army na minsang na-deploy noong panahon ng Korean War at sa kasalukuyang panahon naman ay nananatiling kabilang sa mga nasa frontline ng territorial defense and national sovereignty protection ng ating bansang Pilipinas. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun de Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, John. 29 na makalipas ang alas 4 na umaga, mga misis. Amoy araw man si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Anbita mo lang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. O yun daw pag-alalay ni Alden Richards kay Julia Barreto, binibigyang mali siya ng mga netizen. Talagang wala na sila na no? Yung boyfriend ni Julia, no? Wala ba talagang forever? Tanungin natin si Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Marami ang naintriga sa kumalat na video na magkasama sina Alden Richards at Julia Barreto na umalis sa Edis Awards na ginanap sa Marriott Hotel noong linggo. Ang dami nang naglagay ng mali siya sa pag-alalay ni Alden kay Julia palabas ng venue ng awarding ng Edis. Pagkatapos kasing tanggapin ni Julia ang award bilang isa sa box office heroes, pagkababa nito ng stage ay tumayo si Alden at sinamahan na ito palabas. Paalis na rin si Alden nang tinanggap niya ang kanyang award bilang isa rin sa box office heroes, kaya
nagkasabay silang lumabas ng hotel. May mga naintriga at nilagyan ng mali siya, pero ang sabi naman ng iba, maaaring nagkasama lang sina Alden at Julia or naging friends sila dahil pareho naman silang may koneksyon sa Viva Films. Ang Viva Artist Management ang nag-handle kay Julia at si Alden naman ay co-producer nito ang Viva sa pelikulang produce at dinirect niya. Malay natin, baka merong nilulutong movie project na pagsasamahan nilang dalawa. Posibleng mangyari yon. Hindi naman daw pwedeng lagyan sila ng mali siya kahit single naman si Alden, pero si Julia ay sila pa rin naman daw ni Gerald Anderson kahit may intriga na ring break na raw sila. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun. Thank you, Gorgie. Hindi pa pala break. Intriga lang pala. Wala ka pang pag-asa, Ray, ha? Relax ka lang. On pa rin si Julia at saka yung boyfriend niya. Wala ka pang pag-asa sa boyfriend niya. Mga mamis! Laundry day today, ha? Kunot ka ba kapag makapit, malikit at malupit ng mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggalan matitindi mancha based on tense at chocolate, maadan sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Libre na ang pagsakay ng mga commuter sa mga modern jeepney sa rutang Orgelio Park Mall sa Cebu. Simula yan kahapon, ha? Matapos silunsad ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang libreng sakay program. Ang programa ay tugon sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos na maibsan ang arawang gastos sa mga commuter sa kanilang pamasahe at mabigyan ng sapat na kita ang mga jeepney operator at mga driver. Sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na malaking tulong ang libreng sakay, lalong-lalo na sa mga estudyante, ha? Dahil nasa 200 pesos kada linggo ang matitipid sa pamasahe. Aba, sabi po ni Secretary Dizon, kabilin-bilinan ng Pangulong Marcos, dapat paginhawain ang buhay ng mga kababayan natin. Ang libreng sakay program sa Cebu ay isang paraan ng pamahalaan para makatipid sa kanilang araw-araw na gastusin ang mga commuter at magamit ang matitipid sa ibang bagay gaya ng pagkain o sa gamot. Sinabi pa ng kalihim, malaking tulong ito para mahikayat ang mga kababayan natin na mag-commute dahil may option din sila para sa reliable at abot-kayang public transportation. Sinabi ng kalihim na ang libreng sakay program ay makatutulong din sa mahigit 400 drivers at mga operators dahil fix na ang kanilang kita at hindi kinakailangang humabol pa sa boundary sa pamamagitan ng service contracting program. Nasa 125 million pesos ang inilaang budget para sa libreng sakay sa loob ng isang taon para sa mga rutang Orgelio Park Mall kung saan nasa 20,000 passengers ang sumasakay araw-araw. Pinag-aaralan na rin ng Department of Transportation na magbukas ng libreng sakay sa iba pang mga ruta tulad ng Talisay IT Park kung saan maraming call center agents naman ang sumasakay. Magpapatuloy ang libreng sakay araw-araw tuwing alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi hanggang 2028. Ito ang unang libreng sakay sa Visayas at maglulunsad din ang libreng sakay sa mga public utility bus sa Davao. Aba, ha? Bukas ho yan, ha? Na siya namang una sa Mindanao. Umaga, Pilipinas! Mahigit nga sa 70,000 commuters sa Cebu ang inasang makikinabang oras na simulan ang Bus Rapid Transit o BRT sa Cebu. Ito po'y sa Setyembre. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang Cebu BRT Pilot Run ay bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na palawakin ang mass transit sa lalawigan at mapagaan ang araw-araw na pagbibiyahe ng mga Cebuanong pasahero. Ipinagutos ng Pangulong Bongbong Marcos sa mabilis na pagtatapos ng iba pang mga stasyon upang maraming commuters ang maservisyohan at mabawasan ang pagsisikip ng traffic sa Cebu. Ang unang package sa Cebu BRT o Bus Rapid Transit ay sumasakop sa 2.4 kilometers mula Cebu South na bus terminal hanggang Cebu Provincial Capital via Usmeña Highway. Sinabi ni Secretary Dizon ang inisyal na operations ng Cebu BRT ay kinabibilangan ng estasyon ng Cebu South Bus Terminal, Cebu Normal University at Puente Circle. Sinabi ng kalihim na tinatrabaho na rin ng DOTR ang ikalawa at ikatlong sections ng Cebu BRT
at ang mga ito ay binubuo ng 13 stasyon at 62 stops na inaasahang matatapos bago matapos naman ang termino ng Pangulong BBM sa 2028. Magandang umaga, Pilipinas! Police investigator ng Women's and Children's Protection Desk ng Parañaque sinibak matapos hindi tulungan ang babaeng biktima ng sexual harassment ng isang Indian national. Yan ang babalita sa atin ni Noche Kaka sa Aris 27. Noche, good morning. Sinibak na sa pwesto ni Parañaque Chief of Police Colonel Nicolas Piñon ang investigador ng Women's and Children Protection Desk. Sa panayam ng DCRH kay Colonel Piñon, pinagpapaliwanag ito sa reklamo ni alias Inday na magpapablatter sana ng sexual harassment laban sa isang negosyante at ma-impluensyang Indian national. Paliwanag ni Piñon, hindi tinulungan ng kanyang tauhan bagkus sinabihan pa umano si alias Inday na alamin mo muna ang middle name ng inireklamo. Ayon pa kay Piñon, nalaman na lang umano niya ang insidente ng maibalita sa DCRH. Dahil dito, agad kumilo si Piñon at pinasundo ang complainant na si alias Inday. Natutuwa naman at nagpapasalamat si alias Inday kay Piñon sa mabilis na aksyon ng Parañaque Police Station na noong una ay nadismaya siya sa inasal ng duty officer. Sabi ni Piñon, welcome sa kanyang tanggapan ang anumang uri ng reklamo para agad na maaksyonan. Samantala, disappointed naman si alias Inday sa ilang tauhan ng barangay Don Bosco. Anya, pinahintay umano siya ng matagal na kalaunan ay inendorso din siya sa Parañaque PNP. Wala umano siyang napala dahil kilala umano ng barangay ang inireklamong dayuhan. Mas pinakinggan pa umano ng barangay ang respondent na dapat sana inimbitahan at dinala sa police station. Narito si alias Inday. Gusto ko pong magpasalamat sa agarang aksyon mula sa hepe at tauhan ng Parañaque Police mula sa pag-relieve ng unang humawak ng kaso ko hanggang sa pag-asikaso ng mga bagong naka-assign. Malumanay nila akong kinausap at inalam ang detalye ng aking reklamo. Maingat po nila akong sinundo at hinatid. Ang nakuha nilang salaysay ko ay kanilang ipapasa sa Lunes, July 2025 sa Parañaque City Hall. Satisfied at kampanting uusad ang kaso ko. At gusto ko ring ipaalam ang aking pagkadismaya sa ilang tauhan sa Don Bosco Barangay Hall, lalo na sa mga tauhang responde noong gabi na nangyari. Dahil sa kanila nakalaya po yung taong may gawa na wala man lang akong pinanghahawakan. Kahit ang report nila sa pulis ay mali-mali. Umabot sa punto nabatid na pinisil-pisil umano ng foreigner ang kanyang hita habang nagpapamanicure sa loob ng salon. RH27, Notikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Ayan, pinaabot nyo pa kasi sa DCRH. Pero sana, Noche, maturuan talaga ng DCRH. Hindi po standard procedure. Ito, para ho sa mga kababayan natin na may gustong ireklamo. Hindi po standard procedure sa investigasyon o pagkuha ng detalye o pagrereklamo ho sa pulisya ang pagkuha ng middle name. Hindi po requirement. Pinaliwanag kahapon ni Attorney Barwin Villordon, yung magaling na anak ni Justice Villordon, hindi po requirement, ang middle name, lalo na ang birthday. Ala ka naman nire-rape ka, sabihin mo, ano nga pangalan mo? Ay kung hindi, kailangan may middle name bago mo siya may reklamo, di ba? Ayun, sinampulan lamang ho ni General Nick Torre, pinarelieve ho yung mga pulpul na mga investigador dyan po sa Parañaque Police, ayan. Sige, tingnan natin kung saan ho ito hahantong. Pero yung Indian National na yon, next week ho siguro, ilabas ho natin ang picture. Hindi po katuwiran na ikaw ay mayaman at ikaw ay dayuhan dito sa Pilipinas para umabuso ka ng isang Pilipina. Walang puwang dito ho sa ating bansa ang ganyang klase ho ng mga bastos at mga abusadong mga dayuhan. May pera alam nyo na ang dahilan kung bakit hindi ho umusad-usad yung investigasyon. Naunahan yung barangay at naunahan yung pulis. Naidulog kay Noche. Di ayun, nakarating kay General Nick Torre. Si Hepe, muntik ding madali.
Kaya yon, sige, mabuti lang at mabilis ang kanilang pagtugon. Thank you. Maganda umaga, Pilipinas! Pinarerepaso naman ni late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez ang Free Higher Education Law para matugunan ang issue ng maraming dahilan kung bakit mataas pa rin ang dropout rate kahit libre ng matrikula sa mga pampublikong kolehiyo at universidad. Ipinaliwanag ni Romualdez ang pre-tuition ay landmark achievement at gumagana naman at nearly 4 out of 10 students sa mga state universities and colleges ang nananatili pa rin nagda-drop out. Lalong-lalo na sa iba't ibang mga lalawigan kung kaya't nakakabahala na ang naturang sitwasyon. Batay sa datos ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2, umabot ng 39% ang dropout rate sa buong bansa sa pagitan ng 2023 hanggang 2024. Pinakamataas ang dropout rate sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, umabot ng 93.4. Sinusundan ng Central Visayas na may 60.7%, Zamboanga Peninsula 59.5%, Cordillera 54.5%, Metro Manila 52.4%, Soc-Sargen 51.2% at Western Visayas naman 50.2%. Ipinahig din niyan ang buong suporta sa House Resolution number 61. Inihain ito ni Bicol Soro Party List Representative Terry Redon na naglalayong ripasuhin ang implementasyon at kakayahan ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Binigyan din ng Speaker ng 19th Congress na dapat nakatuon ang pagsusuri sa pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga estudyante bukod sa libreng tuition upang matiyak na matatapos nila ang kanilang pag-aaral. Nanawagan naman si Romualdez sa pamahalaan na magbigay ng buwan ng allowance, tulong sa pamasahe, pagkain at assistance o pondo para sa internet na ginagamit ng mga estudyante. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan, magbaon din po ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Batang babae sumama sa nobyo, iniulat na nawawala, matagumpay namang natagpuan sa Pantukan Davao de Oro. Ang iba pang maritalay mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, isang 12 anyos na batang babae na nai-report na missing ay natagpo ang ligtas ng mga otoridad matapos sumama sa kanyang minor de edad na nobyo sa Pantukan, Davao de Oro. Kinilala ng Compostela Municipal Police Station ang bata ay bilang si Sherlyn na nai-report na nawawala sa kanyang pamilya noong nakaraang araw. Lumitaw sa investigasyon na kusa itong umalis sa kanilang tahanan upang makasama ang kanyang nobyo na isa ring minor de edad. Sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Jason Baria, Acting Chief of Police ng Compostela MPS, na isagawa ang mabilis at coordinating rescue operation matapos makatanggap na impormasyon mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Mga opisyal ng barangay at pamilya ng bata, natagpuan si Sherlyn sa Barangay Kingking, Pantukan. Ayon sa mga otoridad, agad nila itong sinamahan pabalik sa Compostela upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ang insidente ay inirefer na sa Municipal Social Welfare and Development Office upang magsagawa ng kaukulang psychosocial intervention at pangangalaga sa kapakanan ng bata. Patuloy ngayon ang paalala ng mga otoridad sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak, lalo na sa paggamit ng social media at pagrelasyon sa murang edad. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Sa Davao pa rin. Tinanggap na ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang hamon na suntukan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon kay General Nick Torre, nakahanda siya sa boxing match laban kay Mayor Baste sa kondisyon na dapat gawin itong isang charity event. Ang lahat ng kikitain ay pantutulong sa mga nasalanta ng bagyo.
Nagbigay din ng petsa si General Torre. Ibinukahin niyang gawin ang 12 rounds na suntukan sa linggo, July 27 sa Araneta Coliseum. O narito hinamo ni Mayor Basten ang suntukan si Torre dahil sa umunoy pagkidnap at pangharas nito sa kanilang pamilya. Reaksyon naman ito ni Torre na dapat mag-move on na ang lahat at kalimutan ng mga isyong nangyari sa mga nakaraang buwan. Hindi lamang ho natin alam kung naghahanda rin ho yung magkabilang kampo ngayon para po sa nalalapit na boxing match. Pumayag na ba ang Araneta? Wala pa. Binata nalunod sa irigasyon sa Santa Barbara, Pangasinan sa kasagsagan ng bagyong Krising at ito'y natagpuan din ho kahapon. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos Yakbasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos Yakbasan, Kuyang Angel. Matapos ang mahigit 2 araw na walang humpay na search and retrieval operation isinagawa ng MDRRMO Santa Barbara Water Search and Rescue Team, katuwang ang PNP, Bureau of Fire Protection, PDRRMO at Philippine Coast Guard, ay natagpuan na rin ang bangkay ng biktima na isang 18 anyos na binata. Batay sa ulat ni Santa Barbara MDRRM Officer Mr. Reynaldo Santos, natagpuan kahapon ng umaga, Hulyo 23, sa irigasyong sakop na ng Barangay Karusukan, Santa Barbara ang katawan ng biktima na ito'y nalunod sa irigasyon sa Barangay Butaw ng nasabing bayan noong July 21. Matapos itong matangay ng malakas na agos hanggang sa ito'y nawala na sa paningin ng kanyang 8 kasamahan. Kagabi pinaglamayan na ang mga labi ng biktima sa kanilang bahay sa Barangay Butaw, Santa Barbara, at paalala ni Mr. Santos sa kanyang mga kababayan na iwasan ang maglangoy o maligo sa ilog o irigasyon sa ganitong panahon dahil patuloy ang pagtaas ng antas ng tubig dahil sa nagpapatuloy ang pabugso-bugsong malakas na ulan. Ito si Freddy Pardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Kung ang Pampanga po matindi na ang pagkakalubog sa tubig baha, malaking bahagi din po ng Pangasinan ang nasa ilalim na rin po ng matinding problema po sa baha. Magandang umaga kay Governor Monmon Guico. Nag-viral at umani ng batiko sa mga netizen ang e-ayuda na inilunsad ng Kalumpit, Bulacan Local Government Unit. Ito'y dahil sa anunsyong mechanic sa e-ayuda ni Kalumpit Mayor Gloremy Lem Paustino, kung saan hinikayat ito mga residente ng Kalumpit na mag-picture kasama ang pamilya habang ipinapakita ang baha sa loob ng kanilang bahay. Ipopost ang larawan sa comment section ng post sa FB page ni Mayor Lem at itatag pati na ang Facebook friends. Upang malaman kung sino ang mananalo sa e-ayuda, dapat na manood sa FB Live sa FB page ni Mayor Lem Paustino dahil doon bubunutin ang mapipiling comments na makatatanggap ng e-ayuda. Hindi mo na lang lahatin, Mayor. Dapat yung lahat ng nagpadala, bigyan mo. Ba't yung kinakailangan naman? Nag-effort na nga Lahat ng mananalo ay mabibigyan ng tulong na ipadadala ng pamahalang bayan sa pamamagitan ng GCash. Noong Martes, idineklara na nasa ilalim ng state of calamity ang Kalumpit, Bulacan dahil sa mataas na tubig baha bunsod ng walang tigil na mga pag-ulan. Baka naman lang talaga si Mayor. Bang creative lang siya sa pamamahagi ng tulong. Pero huwag mo nang pahirapan, Mayor. Padala mo na ng tulong. Yan naman yung mga butante mo naman, mga constituents mo naman yan, ha? Para walang sinisino. Paano halimbawa yung kung nga naman, kung walang load, diba? Hindi makakapagpadala, Mayor. Bigyan mo na lahat. Makapagpadala o hindi. 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Para po naman sa mga kababayan natin dyan sa lalawigan ng Quezon na patuloy din pong nakararanas ng mga pagulan. Maswerte ho ninyo dahil meron kayong mga high value crops na hindi nangangailangan ng matagalang bilaran sa araw. Yung pagpuproduce ho ninyo ng cacao beans. Sa tulong po nito Cora Helentan, yung pong mga planting material ng cacao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine
Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil ito po naman ay tinulungan ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Umaga, Pilipinas! Mga MSMEs naman sa Visayas magtitipon ngayong araw sa Palo Leyte para turuan sa makabagong teknolohiya ng pagdinegosyo. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Magtitipon ngayon ang mga maliliit na mga negosyante mula sa Cebu, Western Visayas at Eastern Visayas sa lalawigan ng Leyte para maturuan ang makabagong mga teknolohiya. Ito ang sinabi ni DTI Regional Information Officer Antia IV Borbon Anchita. Tinatawag ito na Visayas Area Chamber Conference of Visayas Rising Accelerating Business Growth sa pamagitan ng Digital Transformation, kung saan may 23 mga small and medium enterprises na magpapakita ng kanilang mga produkto sa Leyte Convention Center sa bayan ng Palo Leyte simula ngayong araw hanggang sa Hulyo 25. Tuturuan ang mga ito sa pagbinta gamit ang online at sa pagbabayad para magiging madali ang transaksyon. Tuturuan din ang mga ito para makaiwas sa mga scammers. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Samantala, NPA sa Northern Samar timbog ng mga otoridad sa kasong pagpatay. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, may buntag na po Jane. Isang kasapi ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar ang inaristo naman ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company dahil sa kasong kinakaharap nito na kasong pagpatay. Maliban sa 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company ay katulong din sa nasabing pag-aristo ang Las Navas Municipal Police Station at 90th Infantry Battalion Philippine Army. Nahuli ito sa Barangay Pupunton, Las Navas, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, ang akusado, isang 35 taong gulang, binata, magsasaka at residente ng naturang bayan at sinasabing kasapi ng unit militia ng Communist Terrorist Group. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong pagpatay, kung saan ang nasabing warrant ay inisya naman mula sa Regional Trial Court Branch 22 Judicial Region Law ang Northern Samar noong June 20 sa taong kasalukuyan at walang inilagak na piyasa ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Matapos na ipaalam sa nasabing wanted na NPA ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine, ay dinala ito sa 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company para sa tamang disposisyon bago ito i-turnover sa korte na may jurisdiksyon sa nasabing kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jane. Maganda umaga, Pilipinas. Mameber lang dyan sa Las Vegas. Good morning po sa inyo. Ingat po kayo. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. 53 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas maganda hong mga benepisyong ating ma-achieve. Ano, ha? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell at yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Siyempre, pagka magandang tulog natin, nalabanan natin ang puyat, pagod at saka ang stress. Ano, ha? Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa po kayong mga katanungan, may mga concerns po kayo, may gusto kayong idulog mula po sa mga, para po sa ating mga dalubhasa, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ha? Any question na may kinalaman po sa kalusugan, pwede nyo pong idulog yan at sasagutin ng ating mga medical
experts. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero wag natin kalimutan ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At kung ngayon pa ho kayo bibili habol ho kayo at tuloy pa rin ho yung ating 10% discount. Basta't kayo bumili online, ultamayo.shop, i-click nyo na yung QR code at gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel, matik yan, 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Mahigit 167,000 katao sa Bataan apektado ng bagyong Krising at ng habagat. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Mahigit sa 167,000 katao sa buong lalawigan ng Bataan apektado ng pananalasa ng bagyong Krising at pinalakas na habagat ayon sa ulat ng PDRRMO. Umabot sa 44,740 pamilya o katumbas ito ng 167,078 katao ang naapektuhan. Pinakamarami sa bayan ng Hermosa na nagtala ng 15,551 pamilya o 51,266 katao. Kasunod ang Urani na may 13,302 pamilya o 52,289 katao. Apektado rin ang mga bayan ng Samal, Abukay, Pilar, Orion, Limay, Maribeles, Bagak, Morong, Dinalupian at ang lungsod ng Balanga. Sa kasalukuyan, 1,731 pamilya o 5,723 katao ang nasa 77 evacuation center sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Samantala, baha pa din ang 37 barangay, ito'y sa Hermosa at sa Orani. Itinaas na sa red alert status ng PDRRMC Emergency Operation Center sa utos ito ni Governor Jose Enrique Garcia III upang masiguro ang mabilis na pagtugon at tuloy-tuloy na monitoring. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng tulong mula sa Provincial Social Welfare and Development Office katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga residente ng binabahang lugar na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso para sa kanilang kaligtasan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Si Mike Fernandez, magandang umaga din dyan sa Papua New Guinea. Ingat po kayo dyan. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa Belgium. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang preparasyon ng Kongreso para sa State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes yan, July 28 sa gitna ng masamang panahon. Kaugnay nito, pinahayag ng Senado na naghahanda na rin sila ng contingency plan upang matiyak ang maayos na pagbubukas ng 20th Congress. Ganman, walang ibinigay na detalye si Senator Francis G. Escudero kung masususpindi ba o hindi ang pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. Ayon sa Senate Secretary na si Renato Bantog Jr., mula pa noong Lunes, suspendido na ang trabaho sa Senado, kaya't ginagawa nila ang logistical at on-site preparation sa pamamagitan ng online. Iuurong ng Department of Justice ang mosyon ng mga piskal sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 na naglalayong buhay ng isa sa 3 drug cases laban kay Malayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulion, inatasan na ng DOJ ang panel of prosecutors na i-withdraw ang nasabing mosyon dahil sa double jeopardy. Tinawag naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na isang malaking katangahan ang isinusulong na mosyon na halata umanong may sinusunod na political agenda at hindi legal agenda. Pinasalamatan naman ni De Lima si Remulla at nanawagang imbestigahan ang mga prosecutor umano na itinataguyod ay ang kanilang political agenda ng dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte at hindi ang mandato ng DOJ. Putok ng baril o malingaw-ngaw habang nagpapatupad ng marijuana eradication operation ng mga otoridad sa Sadanga Mountain Province. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na Imbag na Bigat. Romy. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril habang naghahandang lisanin ng mga operatiba ng PNP at PDEA ang bundok matapos ang matagumpay na marijuana eradication operations na ikinasan nila sa Mount Balitok, sakrit sa Sadanga Mountain Province. Nakarinig mga operating troops ng putok ng baril galing sa malayong burol
Kaya kagad na pumosisyon ng mga security team para tukuyin ang pinanggalingan ng putok, subalit bigo silang hanapin ang nagpaputok ng sa naturang lugar. Sa kabila nito, tagumpay na binasak ng mga operatiba ng PDEA at PNP ang abot sa 54,000 fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 10.8 milyong piso. Nadiskubre ang ilegal na tanim sa tinatayang 3,000 metro kwadradong plantasyon. Kasalukuyang naimbestigahan ng mga otoridad ang naturang insidente at hinahanap rin ang may-ari ng lupa sapagkat walang nadat ng cultivator sa naturang anti-drug operation. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Romy Justin Gina. Iginitaman ni Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Jong ang kahalagahan na muling balangkasin ng Kamara de Representantes ang Quad Committee upang may pagpatuloy ang nasimulang investigasyon noong nakaraang Kongreso at marinig ang boses ng mga nais patahimikin ng pananakot at politika. Ayon kay Jong, ang pagbabalangkas ng House Quadcom 2.0 ay hindi lamang kinakailangan kundi isang pagsubok sa tunay na paninindigan ng Kamara sa pagkakaroon ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno sa kanilang ginagawa upang maibalik ang tiwala ng publiko. Ang unang Quadcom na binubuo ng mga komite ng Kamara ng ito yung Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts, binuo noong 2024 upang imbestigahan ang pangamba kaugnay ng pagdami ng krimen na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at ang maniugnayan nito sa seryosong krimen, kalakalan ng illegal drugs, illegal na pagmamayari ng mga Chinese national ng lupa sa Pilipinas at ang extrajudicial killings na may kaugnayan sa War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Nauna nang nanawagan sina Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr., dating Surigao del Norte Representative Robert East Barbers at dating Santa Rosa City Representative Dan Fernandez na buhayin nga ang Quad Committee sa 20th Congress. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na makalipas ang alas 5 na And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. 3 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Mahigit sa 9,000 barangay sa buong bansa ang nanganganib na maapektuhan ng pagguho ng lupa at mga pagbaha. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, mahigit sa 3,000 sa mga ito ay mula sa Bicol, Cagayan Valley, Mimaropa at Western Visayas. Halos 5,000 naman ang mula sa 22 probinsya ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Calabarzon, gayon din sa Central Luzon, habang mahigit sa 1,400 ang barangay ay nasa Metro Manila. Bonsor ito, nananawagan ang DNR-MGB sa mga lokal na pamahalaan sa mga LGU. I-activate ang kanilang disaster preparedness plan, partikular na sa mga barangay na may banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Mayo din ang ahensya sa mga barangay gumamit ng MGB Geohazard Portal para matukoy kung kabilang sila sa may mataas ng posibilidad na maapektuhan ng landslide at mga pagbaha upang agarang makapaghanda. Pinatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at US President Donald Trump na malalim ang ugnayan ng Amerika at ng Pilipinas sa kanilang naging trade negotiation. Ito ay matapos ibaba ni Trump sa 19% mula sa dating 20% ang taripang ipinapataw nito sa mga produktong Pinoy na ipapasok sa Amerika kapalit ng zero tariff naman sa mga US imports o yung mga produktong manggagaling Amerika papasok ng Pilipinas, zero na ang taripa. Bagamat ikinaalarma ito ng ilan, iginitama ng Pangulong BBM na may tuturing na malaking achievement
ang 1% ibinaba ng tariff rate ng US sa Pilipinas. Samantala, maliban dito ay makatatanggap din ang Pilipinas ng 3 bilyong pisong assistance funding mula sa Estados Unidos para naman suportahan ang energy, maritime at economic growth programs ng bansa. Ito ang kauna-unahang foreign assistance ng US mula nang ihinto ang halos lahat ng mga foreign aid programs kasabay ng pagtulak ng Trump administration ng America First policy. Ayun. Malaking bagay para sa mga Pilipino. Para sa Pangulong Marcos, ang 1% natapya sa 20% na taripang ipapataw ng Amerika sa mga produktong dadalhin ng Pilipinas sa Amerika. Ito ay nang ibaba sa 19% ni US President Donald Trump ang nakambang 20% tariff rate matapos ang kanilang naging pagpupulong ng Pangulong Marcos sa White House. Napagkasunduan din ng dalawang leader na magiging open market na ng Amerika ang Pilipinas kung saan hindi bubuwisan ang mga imports na galing sa Estados Unidos. Paliwanag ng Pangulong BBM kung titingnan tila kakarampot lamang ang 1%. Pero kung susuriin, mahalagang achievement na niya ito. Nilinaw din ng Pangulong Marcos na hindi lahat ng mga produktong papasok sa bansa mula sa Amerika ay hindi papatawan ng taripa kundi mga piling produkto lamang. Ayun. Isang tagumpay ng Pilipinas ang resulta ng opisyal na pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos na nagbukas ng mas maraming oportunidad sa kalakalan at depensa sa pagpapalakas ng posisyon ng Pilipinas sa buong mundo. Ayon kay Late Representative Ferdinand Martin Romualdez, ang naging pag-uusap ni Pangulong Marcos at US President Donald Trump ay naglatag ng matibay na pundasyon para sa mas bukas na kalakalan, mas matibay na ugnayang militar at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino sa loob man o labas ng bansa. Sa naging opisyal na pahayag ni US President Donald Trump, inihag nito na matagumpay ang pagtatapos ng isang kasunduan sa kalakalan at inilarawan ang pakikipagpulong kay Marcos bilang isang beautiful visit. Sabay papuri sa Pangulo bilang isang highly respected at tough negotiator. Binigyan din naman ni Romualdez na siya ring Pangulo na lakas Christian Muslim Democrats na bagong kasunduang ito ay nagbubukas ng mas malawak na kalakalan sa mga produktong Pilipino lalo na para sa mga micro, small and medium enterprises na nais lumago at makipagsabayan sa pandaigdigang ekonomiya. Samantala, ibinaba ni US President Donald Trump sa 15% ang taripang ipapataw naman sa mga produkto mula sa Japan na ipapasok sa Estados Unidos mula sa dating 25%. Inanunsyo ito ni Trump sa reception kasama ang mga Republican members ng Kongreso nitong Martes, oras sa Amerika, na tinawag niyang pinakamalaking trade deal sa kasaysayan. Kapalit nito, nangako naman ang Japan na mamumuhunan sa Amerika ng $550 billion at 90% ng kita nito ay mapupunta sa US. Kabilang sa papatawan ng 50% na taripa ay mga sasakyan at mga car parts na walang limitasyon ang volume. Kumpiyansa naman si Trump na lilikha ng libo-libong trabaho sa Amerika ang nasabing hakbang. Epektibo na ang nasabing taripa sa August 1. So ayun So, ang Japan ay nakakuha ng 10% reduction. From 25 naging 15. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, lugi sa trade agreement sa Amerika na 19% laban sa 0% tariff. Ayon po ito kay Senator Mig Zubiri. Detalye na balita mula kay Raymond Pa sa Aris 28. Raymond, good morning. Lugi ang Pilipinas sa trade agreement dito sa Amerika na 19% versus 0% tariff. 19% ang buwis ng mga produkto galing Pilipinas papuntang Amerika, ngunit libre ang mga produkto ng Amerika papuntang Pilipinas. Ito ang iniulat na resulta ng pagtungo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika at nakipagpulong kay US President Donald Trump. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, 15% ang ibinigay na trade policy ng Amerika sa Japan at ganito rin dapat ang ibinigay sa Pilipinas bilang isang kaalyadong bansa. Ang kasunduan na ibinigay sa Pilipinas ay katulad sa ibinigay na trade agreement sa bansang Indonesia na hindi treaty ally ng Amerika dahil wala doon EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. Ang ikinababahala ni Zubiri kapag pumaha sa bansa ng murang imported na karne, manok at mais mula sa Amerika, siguradong kawawa ang ating mga magsasaka at baka tuluyan ng mamatay ang sektor ng agrikultura.
Mungkahi ng senador ay sabayan na ito ng mas aktibong pakikipag-ugnayan sa iba pang mga merkado tulad ng Europa at Canada na matagal na rin nagpakita ng interes sa isang free trade agreement. Para kay Zubiri, mahalagang mabusisi ng husto ang kabuuan ng ilalaman ng trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na napagkasunduan ni na Pangulong Marcos at Trump. Ito si RH28, Raymond Datpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, inihayag naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Masyado pang maaga para i-assess ang magiging epekto ng katatapos pa lamang na US-Philippine trade deal sa mga exports ng agrikultura ng Pilipinas. Naunang ipinahayag ni US President Donald Trump, pumayag ang Pilipinas na makapasok ang mga produkto ng Amerika ng walang taripa, walang buwis na ipapataw, habang ang Philippine exports na papasok sa US ay merong 19% na taripa, mas mataas kaysa sa 70% na naunang iminungkahi at kalaunan ay ginawang 20%. Sabi po ni Secretary Laurel, hindi pa masasabi ngayon kung makikinabang ang sektor ng agrikultura ng Pilipinas sa trade deal, lalo pat marami ang kakompetensya na patuloy na nakikipagnegosyasyon para sa mas magandang termino. Tinapiasa na ng US ang ipinataw na taripa sa Indonesian exports mula 32%, ginawa ding 19%. Nakakuha naman ang Vietnam ng 20% mula sa mungkahing 46%, habang ang transship na mga kalakal ay bubuwisan ng 40%. Isinasapinal pa ang deal sa Thailand at Cambodia na minumungkahing patawa naman ng 36% tariff. Bagaman tinatamasa ng Pilipinas ang pangkalahatang $3.98 billion trade surplus ng US noong 2024, nakaranas pa rin ng $1.95 billion na deficit sa kalakalan sa agrikultura sa kabila ng malaking shortfall ng $2.36 billion trade noong 2023. Ang coconut oil, ang pangunahing agricultural export ng Pilipinas sa US noong nakalipas na taon, kumita ito ng $558.7 million. Samantalang mga pangunahing import naman ng bansa mula sa US ay animal feeds. Nagkakahalaga ito ng $1.36 billion. Cereal at cereal products, $38.1 million. At iba pang pagkain at mga buhay na hayop na pumapalo sa $384.1 million. Sinabi po ni Secretary Laurel, sa unang pagtingin, ang zero tariff ng agricultural imports ng US ay nakakasuporta sa layunin ng Pangulong Marcos na makamit ang seguridad sa pagkain ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbaba ng gasto sa mga pangunahing inputs, lalong-lalo na sa livestock production. Ayan, ha? Goodbye sa mga magmamais. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi pa naman pala goodbye. Good luck pa lang, ha? Pagbabago sa mga nominado ng Tingog Party List, may tuturing umunong mockery ng electoral process ayon sa isang election lawyer. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Kinuwestiyon ng election lawyer na si Romulo Macalintal ang desisyon ng COMELEC na payagang makaupo si Congressman Yeda Romualdez bilang ikatlong nominee ng Tingog Party List sa 20th Congress. Paliwanag ni Macalintal, nakakumpleto na ng kanyang tatlong magkakasunod na termino bilang kongresista si Congressman Yeda. Si Congressman Yeda Mrs. ni House Speaker Martin Romualdez unang naging kinatawan ng Leyte noong 2016 hanggang 2019 at kinatawan naman ng Tingog mula 2019 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2025. Giit ni Macalintal, malinaw ang nakasaad sa saligang batas na ang bawat membro ng Kamara ay meron lamang 3 consecutive terms. Hindi anya issue dito kung bilang district representative o party list member. Dagdag pa ni Macalintal, magkakaroon ng mockery sa electoral process ng bansa kung hindi ko questionin sa Korte Suprema o sa House of Representatives Electoral Tribunal ang usapin na ito. Una rito, nagbitiw ang 3rd, 4th at 5th nominee ng Tingog. Kaya sabi ng COMELEC, ang nasa ika-6 na listahan na si Congressman Yeda ang mauupo bilang 3rd nominee. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Magandang umaga, Pilipinas!
Ay, happy birthday din kay Attorney Romy Makalintal. Birthday pa lang ngayon ni Attorney Romy Mac, ha? At saka ni Emmy Ramirez Rodenio. Happy birthday, ha? Teka muna, may nagbe-birthday din akong gustong batiin. Dali lang, ha? At, sino? Ayun! Si Barbie! Oh, si Barbie Atienza, host din na ng program natin dito pagka Sunday, ha? Happy birthday, Barbie Atienza. Maganda umaga, Pilipinas. Padalhan ko kayo ng alcohol. May dalawang formulation ng alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Family 70% isopropyl alcohol. Yan po especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po yan sa mga households, ha? Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas. Eto, birthday si Aling Lydia de Roca, July 31. Next week pa. Ikaw naman, masyado ka namang advance bumate. Ano, ha? Aling Lydia de Roca, ha? Si Aling Lydia. Ito si Aling Lydia, pagka nakikita mo talagang gusto mo tanungin kung ano ang secret of youth. Hindi kung paano mo siya nakita noong mga 10 years ago. Hanggang ngayon ganun pa rin. Ganun pa rin kaganda si Aling Lydia de Roca. Batang-bata pa rin. Aling Lydia, happy birthday. Oras muna sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Si Emong at saka si Dante. Pwede ba? Emong and Dante, alis na muna kayo. Marami pang na flooded area. Ma'am Grace, good morning. Ma'am Grace? Graces, nawawala si Ma'am Grace Castañeda. Ma'am Grace? Parang grounded yung linya natin, Ayan, ma'am, sandali, nagagawa lang tayo ng technical adjustment. Okay na? Andiyan si Ma'am Grace? Wala pa? Hindi lang yata na patch. Ayan, okay na? Wala pa? Sandali. Maganda umaga, Pilipinas. Ayan, may technical adjustment lang tayong ginawa. Ma'am Grace? Angel, magandang umaga Ayun. po. Ayun, pumasok na rin. Yes, ma'am. Yes po, update po muna tayo dito kay Dante. Patuloy pa rin po nito or napanatili pa rin ito yung lakas nito habang binabaybay pa rin yung karagatan. Huli po itong namataan sa layong 790 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes, and wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa maliban na lamang sa isa pa rin po ito sa nagpapalakas ng southwest monsoon o habagat. Samantala, si Emong naman po ay nag-intensify into a severe tropical storm kaninang alas 2 ng madaling araw. Huli po itong namataan sa layong 245 kilometers west ng Bacnotan, La Union. Taglay na po nito ngayon yung lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umabot sa 135 kilometers per hour. Ito po kumikilos pa southwestward sa bilis na 25 kilometers per hour and sa kasalukuyan po yung meron tayong wind signal number 3 na nakataas sa northern portion ng Pangasinan maging sa western portion ng La Union kung saan mapaminsalang hangin po yung dala ni Bagyong Emong dun sa mga areas po na yan. Samantala yung wind signal number 2 naman nakataas sa Ilocos provinces, rest of La Union, western portion ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa central portion ng Pangasinan at sa western portion ng Nueva Vizcaya. At wind signal number 1 naman po sa Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Island, sa western at central portions ng Isabela, maging sa rest of Nueva Vizcaya, Quirino, rest of Apayao, and Pangasinan, sa northern at central portions ng Zambales, Tarlac at sa western and central portions ng Nueva Ecija. Kung saan sa mga areas na nabanggit po natin, muli po mapaminsala or malalakas hanggang sa mapaminsalang hangin po yung mararanasan na dala po ni Bagyong Emong. Posible po ito or mataas po yung
moderate to significant po yung threat nito sa ating mga structures and also sa mga pananim. Posible po tayong mawalan ng kuryente dun sa mga areas po na makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot po ni Bagyong Emong. Kaya po makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para po dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala bukod po dito, yung mga pagulan naman po, more than 200 millimeters of rainfall yung na-expect natin sa Ilocos Sur, sa La Union, Pangasinan, Zambales, at Benguet. Dulot po ito ni Bagyong Emong. Samantala 100 to 200 naman sa Ilocos Norte, Tarlac, Abra, Mountain Province at Ifugao, and 50 to 100 sa Cagayan, Kalinga, Apayao, Isabela, Nueva Vizcaya at sa area din po ng Nueva Ecija. So mataas din po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dyan pa din sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Samantala, meron din po tayong minimal to moderate risk ng storm surge dyan po sa mga coastal localities ng Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, Ilocos Provinces, Pangasinan, at sa area din ng Zambales. And meron din po tayong nakataas na gale warning sa Ilocos Sur, Pangasinan, sa Zambales, at sa area din ng Bataan at Lubang Islands. Dulot naman po ito rin ni Bagyong Emong at ng Habagat. Samantala, bukod po dito kay Bagyong Emong, makakaranas pa rin po or patuloy pa rin makakaranas ng mga malalakas na pagulan. More than 200 millimeters of rainfall sa Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, 100 to 200 pa rin po dito sa Metro Manila, sa Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. And yung malaking area din po ng Southern Luzon ay patuloy pa rin makakaranas ng mga malalakas na pagulan. Kaya muli po, mataas pa rin yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot po ni Bagyong Emong and ni Bagyong ng Habagat. And also, kailangan din po nating bantayan yung mga malalakas po na hangin na dulot ni Bagyong Emong sa ilang bahagi po yan ng Northern Luzon. At yan po muna ang latest. Grace? Yes po. Pag sinabi mong signal number 3, anong maximum wind nito? So, kapag po signal number 3, no, yung kanya pong maximum sustained winds po is 117 kilometers per hour po. 117 sustained wind yun. Apo. Near the center. Yung near, yes po, yung malapit po yun sa sentro. Tapos yung circulation, yung pagbugso, ngayon po, yung pagbugso niya po maaaring umabot ng 135 kilometers per hour. Tapos ang lawak pa naman ito. Pero ano yung tutumbukin niya? Ano yung tinutumbok? Ano yung nasa signal number 3? Ano may bayan sa Pangasinan? Sa ngayon po, yung signal number 3 po natin, nakataas po yan dito po sa may area ng yung northern portion po ng Pangasinan, pati yung western portion po ng La Union. So most likely, nakikita po natin yung area po ng Ilocos Region. Yun po yung, anong mga towns to? Would you know? Anong mga towns yun, Ma'am Grace? Parang specific yung banggit natin? Yes po, yung sa northern portion po ng Pangasinan, sa Anda, Bolinao at Bani. And yung sa western portion po ng La Union, sa Luna, Balawan, Bacnotan, San Juan, City of San Fernando, sa Bawang at sa Caba. So mga coastal area, mga coastal town. Yes po, yung most po ng yung western portion po ng La Union na malapit din po dun sa northern part ng Pangasinan, yung yung parang nakausli po na area. And then in-expect din po natin yung pag mas naging malapit pa si Bagyong Emong, mas malaking area pa po yung ating yung hagip po ng mas pinakamalalakas na hangin. Ako, yung dami na nakalubog sa tubig baha dyan, sa mga lugar na yan. Tapos, mga hanggang kailan siya, anong speed ba nitong si Emong? So ngayon po, no, yung bilis niya po is 25 kilometers per hour po. Mabilis naman pala. Yes. So nakikita po natin mamayang hapon, posible pa po, or this morning din po, mas magi-intensify pa po ito into a typhoon, and then mamayang hapon po yung mas papalapit po siya dito sa area ng, dito sa western section po, most likely yung Ilocos Region. So, expect po natin, mas lalaki pa po yung area na meron tayong mataas na wind signal sa mga susunod po na issuance natin. Sana wag naman umabot ng signal number 4. Posible po tayo magkaroon posible pa? Yes po, kasi nakikita po natin na mag-i-intensify po ngayong morning din itong si Bagyong Emong into a typhoon. So, malalakas po talaga yung hangin na dala nito, lalong-lalo na nga po dito sa area ng Ilocos Region, sa area po ng Pangasinan, La Union, maging sa Ilocos Province. Mahangin na, matubig pa.
Yes po, Sir Angel, kaya po Sus, may talagang Ginoo. pag-iingat po or makipag-ugnayan po talaga yung mga kababayan po natin. Pero maglalandfall siya. Maglalandfall siya kasi malapit na malapit sa coastal areas eh. Yes po, posible po siyang tumama po or nakikita nga po natin, expect natin siya maglalandfall siya over dito sa Ilocos Region. Ilocos Tonight, Region. mamayang gabi po yan or bukas ng madaling araw, and then this morning po yung mas magiging didikit siya sa Pangasinan. But dahil nga po, yung sentro lang naman po yung sa landfall natin, generally yung yung gustiness niya. Oo. Or yung lawak po, medyo maliit po yung sakop ng bagyo, but yung lawak pa rin niya po, hagip pa din po talaga ng malalakas na hangin. Since posible nga po siya mag-typhoon ng today din. Hindi, tsaka yung gustiness niya, yung lawak niya, yung outside wind niya, mas malakas. Yung bugso din po na maaari po niyang dalhin, Sir Angel. Nako. Kaya talagang malakas po, mapaminsala po yung hangin po na dala nito ni Bagyong Emong. Bukod po doon sa mga binabantayan din po natin na pag-ulan. Kahit na siguro sabihin nyo, hindi, itali nyo bubong nyo. Nakalubog na sila sa tubig ba? Saan nila itatali? Oo nga. Dapat sana, prior pa nung pagbaha. Kaya lang talaga, ang tindi ng iniwang ulan ng Habagat, tapos sinundan pa ni Dante. Ito na naman, si Emong, malakas ang hanging dala. Oo. Yes po. Oo. Si Dante, palabas na. Si Dante po, possible po lumabas mamayang hapon or gabi. Opo. Okay. Yung isa pang LPA na minomonitor natin, asa na siya? Yung LPA naman po na minomonitor natin, sir, nananatili po siyang malayo dito sa loob ng ating area of responsibility. Mataas po yung chance niya na maging bagyo, but ngayon po less likely po siya na pumasok sa loob ng PAR. Ay maka-apekto po sa atin. Sana naman, dagdagan na ho natin dasal ha sa ating mga kababayan. Ma'am Grace, wag din ho kayong masyadong nagpupuyat dyan ha. Take care ng vitamin C ha. Salamat po. Sige, ingat Ma'am Grace ha. Thank you. Si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Malu, baka makontak natin si Governor Monmon Guico, naku, matindi itong problema natin sa area na ito ng Pangasinan at saka La Union. Dahil nga po sa ang sinasabi ho ng Pag-asa, posibleng lumakas pa yung bagyong Emong na ngayon po ay papasok dyan sa area ho ng Pangasinan at saka ng La Union na may dalang hangin na ang gustiness ay umaabot ng 135 kilometers per hour. Yung center wind, tama ba Malu? Ang center wind is 110. Oo. Ay, nako. Dasal ho tayo. Ingat ho tayo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! At doon sa mga lugar na hindi naman ho naapektuhan ngayon, ipanalangin ho natin ang ating mga kababayan dyan po sa may bandang norte. Alas 5:31 ang oras sa buong kapuluan. Inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasyang 1,000 pesos sa DZRH Malakash Promo. Hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang grupo ni Sherwin Alparo ay nag-iikot dyan sa barangay 837 Biata, Pandacan, Maynila. Ulitin ho natin sa mga taga-barangay 837 Biata, Pandacan, Maynila. Lakasan nyo yung radyo, telebisyon. Nag-iikot dyan sila Sherwin Alparo, mamimigay ng pera. 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Para ho sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, sa mga seafarers natin, yung mga manggagaling ng Hong Kong, ng Taipei, ng Taiwan, mga kababayan natin galing po ng Middle East pabalik ng Pilipinas, naglalanig na ngayon, huwag na kayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, Bates and Lux Global. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka
magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Sana ipagmalaki din natin. Agad tunog. Bagal ng reception, ano ha? Dito muna tayo sa Miwagan Tunog. Magkano ngayon? 16? Wala. Barya-barya. 16,000. 16,000 po ang premyo ngayon ng Mahiwagan Tunog. Ang inyong sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485 at dapat sumunod pa rin sa tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, hirap na hirap ba kayong hulaan? Binigay ko na nga yung isang item. Yung first item, ilalagyan po ng salamin. Oo. Tapos, ang prinsipyo ng P6, may isinisilid. Ano yung isinisilid at saan isinisilid, yan po yung huhulaan. Ayan, ha? Basta yung isang item dyan ay na-invento noon pang, hindi naman na-invento, kundi na-introduce sa market noong pang 1968. Nakita nyo? Oo, ka-birthday ko pa pala nung introduce yung 1968 nang i-introduce ang item na hinahanap po natin. Ayan, ha? Okay. Nabotas LGU, pinag-iingat ang mga residente, inabisuang manatili sa mga evacuation center dahil sa mataas na tubig sa Manila Bay. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag Kuya Angel, pinaalalahanan ng nabutas sa NGO sa mga residente sa mababang lugar sa lungsod na manatili na lamang pupunta sa mga evacuation center upang makaiwas sa pagtaas ng tubig mula na sa Manila Bay. Dahil maliban doon sa mababang bahagi dinulot ng malalakas na pagulan kapakailan, ay dagdag pa itong mataas na level ng tubig ngayong umaga na abot ng 1.9. Mas mataas ito Kuya Angel kumpara kahapon na nagpabahan naman sa mababang lugar maging sa ilang barangay sa Palabot, Ubando, Bulacan at Bacaratig na lugar at kabilang na rito ang Valenzuela. Nagdamag yung ulan po Angel pero hindi naman ganoong kalakas. Pero ngayong umaga ay makuliblib pa rin ang kalangitan na may kasamang panakanakang pagulan pero di naman kalakasan. Pero sa bahagi ng Caloocan sa pagdamag na ito Angel ay wala namang naitala pagbaha. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. Samantala, BACC hinamon si Defense Secretary Gilbert Chodoro patunayang muli ang na siyang kinikilalang Pilipino. Siya'y kinikilalang Pilipino. Ayan, DOJ, COA at Malacanang kinalampag na magsagawa ng investigasyon. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Nanawagan ang Volunteers Against Crime and Corruption kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na ilad sa publiko ang mga opisyal na dokumento magpapatunay na tinalikuran niya ang kanyang Maltese citizenship. Una rito, napaulat na mayroong Maltese passport ang Kalim pero iginit na isinuko niya na ito bago ang patakbo bilang senador noong 2022 eleksyon. Sa isang payag, sinabi ni Boy Evangelista, ang Pangulo ng BACC na wala pa rin naipapakitang sworn na petition, oath of allegiance, identification certificate o anumang legal na ebidensya kailangan para kilalanin muli siya bilang Pilipino sa ilalim ng batas. Kinwestiyon din ng BACC ang pag-amin ni Chodoro na mayroon ding Maltese passport ang kanyang may bahay at mga anak. Ayon sa BACC, naging alinsunod ba sa batas ang pagkakatalaga sa kanyang asawa bilang Philippine envoy noong 2017. Hindi kasi nila pwedeng isang tabi ang mga requirements sa ilalim ng RA 9225 dahil hindi pinapahintulutang humawak sa mataas na posisyon sa gobyerno, lalo na sa Defense Department kung hindi may tuturing na Pilipino. Sa ngayon, nananawagan din ang grupo sa Department of Justice, Commission on Appointment at maging sa Malacanang na alamin kung may kakulangan sa dokumento o hindi inilahad sa proseso ng kumpirmasyon at dapat managot kung may nilabag sa batas. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Maganda umaga, Pilipinas.
Pilipinas. Oo nga naman, ba't hindi nasilip sa CA yan, ano ha? O yung Maltese passport ni Secretary Gibo. Bakit nung kay Sherwin, kay Erwin Tulfo ron, talagang nabusisi lahat, ano ha? Kaya kung may gusto kang ilusot sa CA, talagang pwedeng ilusot, ano ha? Ako naman nagtatanong lang, ano? 45 na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. At responsable po yan sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Siyempre, pagka maganda ho ang ating tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo, ha? Kung mayroon pa ho kayong mga concerns, may mga katanungan po kayo, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha? 0931-033-2871. May mga medical experts po tayong nakastambay dyan. Sasagutin po ang inyong mga tanong. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Southside Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero wag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At kung ngayon na ho kayong bibili online, punta ho kayo sa ultabayo.shop, i-click po ninyo yung QR code, gamitin po ninyo yung code na QAngel, may 10% discount. Matik. Maganda umaga, Pilipinas. Sandali lang, Sherwin, ha? Tutuloy ko lang yung pagtatanong ko. Kayo bang mga nasa gobyerno nakatanggap na rin ng dividendo galing sa GSIS? Hindi pa. Wag ho kayong mag-alala, marami ho kayo. 4 years na ho kayong hindi nakakatanggap ng dividendo mula po sa inyong mga kontribusyon sa GSIS. Ay, hindi pa naman ho kayo. Hindi naman pala katagalan pa. Wag ho kayong mag-alala. Baka umabot pa ng 10 years. Ano ha? Wag naman sana. Ayan. Sa reklamo ho ng mga miyembro ng GSIS, 10 years. 4 years na ho silang hindi nakatatanggap ng dividendo. Ang tanong, bakit? Aba, hindi ko rin ho alam. Pero eto hong alam natin ngayon. Ang GSIS ho pala ay nag-invest ng 1.2 billion pesos. Ulitin ho natin. Baka lang hindi maganda ho yung pagkakasabi natin eh. Ang GSIS ho pala, pension fund po ito naman nagtatrabaho sa gobyerno. Ang GSIS ho pala ay nag-invest ng 1.2 billion pesos sa DG Plus. Bukod po yung sa Alter Energy, yung solar power company na dispalinghado din. Ano ha? Magkano doon? 1.8. Iba ho yun. Ito 1.2. 1.2 billion para po sa DG Plus. Ano po yung DG Plus Interactive Corporation? Ito po ay isang e-gaming company. E-gaming company. Ibig sabihin, e-gambling. Isugal. Ayan ha. Ito yung ginasabi na dapat pagbawal na sa Pilipinas. Teka muna, laki-laki ng pera ng GSIS na kabuhos yun pagkatapos pagbabawal nyo. Di ba? Paano na yung amin? Ito ngayon ang problema. Magkano ngayon, magkano na lang ngayon ang per stock ng ang 24 pesos na mahigit 24. Di ba dati 100? Kaya nga pumasok sila sa investment. Ayun, 100. 24 na lang yun. Diyos, may iiyak. Kaya naman natin, makakausap kong miyembro ng GSIS, paano lang na yung pension namin? Di ba? Ito pang irony niyan. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, opisyal man, ordinaryong empleyado, bawal pumasok sa kasino. Pero yung inyong pension fund, 1.2 billion, ginastos, ibinet, isinugal. Hindi, investment, di ba sugal? Isinugal. Sa DG Plus, isang e-gaming platform. Wow! Congratulations! Maganda umaga, Pilipinas! Teka nga, dito, masiguradong panalo natin. Mabigyan nga muna ng pera si Sherwin Alvaro. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa Miso's Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Sherwin, go, go, go! Yes, Kuya Angelo dito sa may road 4
kauho pa lamang halos ng tubig baha dahil ilang araw na dire-diretso ang ulan, nagbabaha dito dahil ang lalim ng kalsada. Dahil hakbang ka pa dito sa bahay. Noong ating nahuli na naka-tune in sa DZRH. Tatay, magandang umaga po. Ayun yung bahay, ayun yung kanyang TV, oh. Pangalan nyo? Cheat Galvez. Tatay Cheat, palagi ka naka-tune in sa DZRH. Yes, apo. Kahapon daw, nanggigigil ka. Ay, talaga pa. Dahil ang haba daw ng, ang haba daw ng commercial. Talaga naman, napakahaba ng commercial kahapon. Kahapon, hindi naman. Abang na abang daw siya. Sabi ang haba daw ng commercial bago mag-alas 6. Sampas na naman siya, huwag magbalita. Wartan nang mag-umpisa ang commercial, dire-diretso. Pero nakatutok pa rin. Tatay Cheat, sino pa rin ito pag umaga? Nababawi. Ayan, ako nababawi. Uy, tay, hindi naman Tay, mahaba ba commercial? Binutol nga namin kanina eh. Maikli lang. Pinutol na ba? Ayun, pinutol na kasi, commercial yan. Kasi alam ko papasok kaya pinutol ko dahil baka nag-iintay ka na matagal. Dahil kanina pa excited to si Tatay Cheat. Mahuli natin. Sabi na, ang DZRH dito. Tignan mo naman yung TV ko, naka-DZRH. Tignan mo, ayan huling-huli. Tatay Cheat, sino pa rito mga announcer pag umaga? Halos lahat naman nagagaling naman sila. Maganda. Angelo Palmones siyempre. Angelo Palmones, dahil dyan meron kang 1,000 pesos. Yun, Tatay Cheat. At siyempre, meron kang mga regalo mula sa DZRH. Meron kang DZRH grocery, DZRH na imbag na bigas, DZRH t-shirt, at DZRH umbrella. Ano masasabi kay Kuya Angel? Maraming salamat po. Thank you po. Ayan. Maraming salamat din, Tatay Cheat, sa walang sawang pagtutok kahit pa medyo mahaba-haba ang konti ang commercial. Tatay Cheat. Okay lang naman, pero sana konti. Huwag naman sobra. Tatay Cheat, Sherwin. Sample nga, mukhang kumakanta din si Tatay eh. Halatang-halata sa timbre ng boses eh. Mukhang kayo lumalaban sa... Dati kayong lumalaban sa tawag ng tanggalan. Ano ha? Ito, tawag ng tanggalan. Ayan. Sample tayo. Hindi pa. Hindi ka talaga kumakanta? Oo, sayang naman. Hindi pa. Oo. Ano, bago nag-retire na ho kayo, anong trabaho nyo dati? Saan kayo nagtatrabaho dati? Ay, may delay. Oo. Anong trabaho nyo raw po dati? Driver ako ng service na sa eskwelahan. Sa eskwelahan. School bus? Full service. School service. Full service yung kanyang minamaneho. Siya, sige. Okay. At least retirado na. Nag-invest ba kayo? Okay lang naman. GSIS pa na yung invest. Ay, wag mo nang dagdagan ng init ng ulo ng taga GSIS. Sige na, mga empleyado. Okay. Ay, purado na 1,000 pesos sa akin na putok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Malakas promo. RH6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas promo! 7 minuto pa bago mag-isa sa umaga, kinekesyon ngayon ang ginawang insertion ni Senate President Chis Escudero sa 2025 National Budget. Sa ulat ng Bilyonaryo News Channel, lumalabas na higit na pinaglaanan ng pondo ni Senate President Chis Escudero ang multipurpose infrastructure kaysa sa school buildings at mga health sector. Sa dokumentong nakalap, mahigit sa 142 billion pesos umano ang budget na ipinagkaloob ni Escudero sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Pinakamalaki sa pinaglaan ng pondo ang Bulacan na may mahigit 12 billion pesos na budget para sa flood control, street light, buildings at kalsada. Sumunod naman ang Sorsogon. Sino mag-governor ng Sorsogon? Na merong 9 billion at ang Davao na may mahigit sa 7.2 billion pesos na pondo. Si Escudero ang manoy financier ng Bicameral Conference Committee at nag-insert ng nasabing mga proyekto. Wala pang reaksyon si Senate President Chis hinggil dito. Pero sabi nga nila nakapagtataka din talagang very attentive sa pagdinig ho ng Bicam sa pondo ang Senate President. OCD nagbabala sa patuloy na pagbaha at landslide sa National Capital Region.
at saka sa Northern Luzon. Detalye na balita mula kay Edgel Paro sa RH52. Edgel, good morning. Kuya Angel, naglabas ng maring babala ng Office of Civil Defense sa posibleng pagtaas pa ng banta ng bahat landslides dito sa Metro Manila, maging sa gitnang Luzon at Northern Luzon. Epekto ng tuloy-tuloy pa ng mga pag-ulan. Paliwanag ni OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Rafi Alejandro, saturated ng lupa dahil sa linggo-linggo ng buhos ng ulan. Nadala pa ng habagat bago pa man tumama noon ang bagyong Krising at ngayon ay pinagpapatuloy ng mga bagyong Dante at Emong. Batay sa datos mula sa Mines and Geosciences Bureau ng DNR, 3,000 barangay ang nanganganib sa flooding sa pag-uho ng lupa. Bunsod nito, patuloy naman ang ugnayan ng OCD sa mga lokal na pamahalaan para sa preemptive evacuation sana sa mga apektadong komunidad. Sa ngayon, nakakonsentrate umanong assets na OCD, katawagang Armed Forces of the Philippines, dito sa NCR, Region 3, Calabarzon at Negros Island Region bilang mga maituturing na mga hardest hit na rehiyon. Ito si Edgel Porosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edgel. 5 minuto na lamang, ACS na umaga. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balita kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, menos dos bago mag 2x2 at ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Mayor Sene Mendoza, ingat po kayo dyan ha, sa Talisay, Batangas. Oy, si Freddy Pajardo nga at hagilapin natin Malun at magbalita sa atin tungkol sa posibleng pananalasa ng bagyong Emong dyan po sa Pangasinan at saka sa may bandang La Union. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan ang sa ngayon maisalbaho natin ang ating mga kalbong bundok. Ano ha? Para tayong siramplaka dito, paulit-ulit magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Pero yung mga sumisira naman ng bundok, patuloy na kinakalbo ang ating mga gubat. Kaya ayan, wala hong nag-a-absorb ng tubig. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Confucius. Ang sabi niya, "An evil man will burn his own nation to the ground to rule over the ashes." 2x2, susunod na Indian sa Wild. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-aces ng